Ganito naman ang gawin mo sa harina. Oo, imbes na rice flour ang gamitin mo, harina naman. Sigurado, dudumugin ka. Oo, lalo ngayong bare months at magpapasko, napakabenta nito. Ayan, kaya simulan na natin. Maganda tayo muna ng isang lalagyan. Next niya, pagkahanda mo, maglagay na tayo ng 1.5 cups ng harina, all-purpose flour. Pero mas maigi kung ang gagamitin mo ay rice flour. O kasi naubusan tayo ng rice flour, kaya harina ang ginamit ko. Much better din naman tong video na harina yung ginamit ko para meron kayong option kung wala rin kayong rice flour, di ba? Ayan, tapos laglagay ako ng 3/4 cup ng asukal. Ayan, sinisimot-simot ko bawat rekado sa isang mangkok. Oo, kasi syempre sayang. Naglagay din ako ng 1.5 teaspoon ng baking soda. Yan, simutin lang natin. Yung bawat lalagyan na nakikita nyo, ayan, spatula. Yan, sa natin, main page yan available mga madam, sa live selling, sa Foodie Par. Oo. Tapos, ayan, margarine, mga 3 kutsara ang nilagay ko. Tsaka, 3/4 cup lang ng gata. Purong gata yan mga madam. Hindi mo mauubos yung isang bao. O, may susobra pang konti. Next niyan, 1.5 kutsara ng suka para umalsa yung baking soda. Sa itlog, 2 piraso ng large size. Pero kung wala kang large size, pwede small, okay na yun, oo. Naglagay din ako ng mga 2 hanggang 3 drops ng yellow food coloring. Oo, kasi para mas may kulay siya. Nagpatak din ako ng 1 patak ng pandan flavor kasi hindi tayo gagamit ng dahon ng saging dito dahil wala akong makuhaanan. Pero available kay Sari Suki yung dahon ng saging, meron sila nun. Oo, nalimutan ko lang umorder. Oo. Habang ako naman ay naghahalo, oo, ayan, bago tayo matapos, ayan, i-share ko lang sa inyo kung gusto mong kumita ng malaki pero maliit lang ang puhunan mo, ayan, under 100 pesos, kahit nga under 50 pesos, pwede ka nang mamuhunan eh. Oo, i-download mo na yung Sari Suki Sila app, tapos mag-sign up ka lang, tapos pwede ka nang magkaroon ng sarili mong online grocery store, o, diba? Oo, ganun lang kadali, kaya i-download mo na yung Sari Suki Sila app. Pagkatabi mo ng butter, yung tinimpla natin kanina, maghanda ka ng baking tray. Ayan, muffins yung size nito, tapos nagpahid lang ako ng margarine. Pero kung wala kang margarine, pwedeng ang ang gamitin mo, ha? Mantika, oo, kung wala kang margarine. Pero mas masarap kasi, di ba, kapag ka margarine. Oo, kasi yun naman talaga ang literal na ginagamit sa recipe na to. Yan, tas hatiin mo lang yan sa 12 pieces yung ating butter na ginawa. Oo. Ayan, sa pampalsa pala, kung wala kang baking soda, pwede kang gumamit ng yeast. Kasi yun naman talaga madalas na ginagamit dito. Yeast talaga eh. Oo, yung sa pampalsa. Kaya naman ako naglalagay ng suka kasi para umalsa yung baking soda natin. Oo, yun talaga yun. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki at maliit lang ang pera mo at maliit lang ang puhunan mo, gusto mong makapagpasimula agad, oo. Yung tipong hindi mo na kailangan magbayad ng royalty fee, ayan, registration fee, magkakaroon ka na agad-agad ng online grocery stores kay Sari Suki. Kaya i-download mo na yung Sari Suki CL app, okay? Oo. Next nyan, pagtapos natin magchismisan, ilagay mo na yung toppings natin na jumbo-jumbo. Oo, malalaking size talaga yan ng cheese at saka ng itlog na maalat. O, idepende mo sa kapal ng mukha mo, yung kapal ng ating toppings. Pero charot lang, idepende mo sa gusto mo, sa gusto ng puso mo at sa budget mo. Oo. Pero syempre, kapag mas makapal, mas masarap. Ayan, preheated na yung oven natin dito, pinainit na, tapos i-bake mo lang siya sa pinaka-maximum na lakas ng degree Celsius. So, mga 240 to 260 degree Celsius. 9 minutes lang mga madam para umalsa agad-agad siya. Next niyan, ibaba mo na siya ng 180 degree Celsius. Oo, i-bake mo ng 8 minutes. Sa 180 degrees Celsius ha. Pagkalipas ng 8 minutes, ayan, huling-huling gagawin mo, ayan, yung apoy sa taas, ang sindihan mo, tapos mga i-bake mo lang siya kahit mga 2 minutes o kaya hanggang sa mag-golden brown yung ibabaw. Oo, optional lang naman yun. Kasi gas oven kasi itong oven ko eh. Oo, hindi siya electric. Kapag gas oven kasi, hindi pwedeng pagsabayin yung init sa taas at ibaba. Hindi tulad ng electric na pwede mong pagsabayin. Oo, ayan. Kaya, may iba tayo ng procedure sa pagluluto, ha, kapag magkaiba tayo ng klase ng oven. Ayan, ganyan yung pinaka-finished product natin. Kung gusto mo itinda to, tapos mas gusto mo ibenta ng mas maganda, yung presyo, tsaka mas presentable, gumamit ka ng ibang lalagyan. O ako kasi sa recipe na to, share ko sa inyong idea na to, hindi na ako gumamit ng kahit anong lalagyan, ikaw na lang mag-adjust. Pero yung costing natin para lang sa per piece nito, ha. O ganun. Ayan, kung gusto mo subukan to, no, curious ka sa lasa, oo, ayan. Pagtapos na ng takang time, nandoon yung listahan ng recipe, pati yung costing. Estimated lang yun, na pwede talaga tayo magkaiba kasi mag-iba tayong tindahan, palengke, tindera na pinagbilihan. Sige na, goodbye, good luck. Love you.